Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at patuloy niya tayong binibiyayaan ng ating buhay at kalakasan. Na dahil naman dito, matuwid lamang nagugulin natin ito at maglaan ang ating pong panahon sa patuloy na pagsubaybay para po alamin ang banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Ngayon ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Lagana po ngayon sa buong mundo ang nararanasan ng tao tungkol po sa pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay ang kawalan ng kapayapaan at ang pag-aalala ng lubos sa mga bagay na pawang hinahanap ng sangkatauhan sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, may iba't ibang mga payo ang mga manggagamot tungkol po sa bagay na ito upang maibsan ang tinatawag na kabalisahan o anxiety. Subalit, alinsunod sa banal na kasulatan, mayroon pong tiyak na paraan para ang tao ay makatakas at maibsan ang kanyang nararanasan tungkol po sa tinatawag na kabalisahan. At para po lubos nating maunawaan ang tungkol po sa bagay na ito, ang paksa ay nagsasabing, huwag tayong mabalisa. Manalig tayo sa Diyos. Ito ang paksang aralin na ngayon po ay inihanda para sa atin at nawa ay magbigay tayo ng ating buong atensyon upang sa dulo ay damahin natin at tanggapin natin ang biyayang hatid ng mga pagtuturong ito. Kapatid na Neraya, ano po ba ang karaniwang dahilan kung bakit ang tao ay nababalisa sa mundong ito? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 6 at ang bersikulo po ay 31 hanggang 32. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Maliwanag po ang kasagutan sa ibinangon pong katanungan ng ating kapatid na Benhanan. Batay sa talatang binasa ay ipinapaliwanag po ang karaniwang dahilan kung bakit maraming tao ang nababalisa. At batay po sa mga talatang binasa, kalakip ay nagpapaalalang huwag anya kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. So dito po tinatalakay yung tinatawag na basic needs ng tao. Ito ay tungkol sa pagkain sa araw-araw, inumin, damit, kahit ang bahay na matitira ng tao. Na kapag ang tao po ay humantong sa tinatawag na malabis na pag-aalala, na baka siya kapusin sa mga bagay na ito, doon po pumapasok na magsimula ang tao na mabalisa. Opo. At bukod po doon, ang mga hintilan niya, yung mga taong walang lubos na pagkakilala at hindi lubos na nananalig sa Diyos,
nababahala sila tungkol niya sa mga bagay na yan. So ibig sabihin po, ang malabis na pag-aalala na baka kapusin sa pagkain, inumin, damit, bahay na matitiran, gaya ng mga hintil, ay nababahala sila tungkol sa mga bagay na ito, doon po pumapasok o nagiging dahilan. Kaya maging sa ating panahon ay maraming tao pong nababalisa. Kaya nga ipinapayong huwag kayong masyadong mag-alala. Kasi pagka po naging malabis ang pag-aalala ng tao, ang resulta nga po nun ay mababalisa siya. Opo. So, yun po, mga giliw naming, mga taga-subaybay, alam naman natin na ito ay isang katotohanan. Sino nga ba ang taong hindi mag-aalala kung siya po sa tingin niya ay kakapusin siya sa pagkain, ang kanyang damit at gayon din ang kanyang tahanan o ang kanyang ginagamit sa pang-araw-araw ng kanyang pamumuhay. Subalit, mayroong paalaala ang ating Panginoon Diyos. Tungkol po sa bagay na ito, huwag tayong mag-alala. Ang banggit ng banal na kasulatan, hindi ang ibig sabihin ay ipagwalang bahala natin yon. Ang ibig lamang sabihin ng mga pagtuturo sa atin ay yung labis na pag-aalala, sapagkat yung labis na pag-aalala ay nararanasan lamang ng mga taong tinatawag na mga hintil at walang tunay na Diyos na kinikilala. Mga giliw namin, taga-subaybay. Ang mga hintil na walang pagkakilala sa tunay na Diyos ay totoong nababahala sa mga bagay ng mundong ito. Kaya kung hindi mababago ang ganitong paraan o karanasan ng tao at hindi niya maiibsan ang tinatawag na kabalisahan, kapatid na Neraya, ano po ang masamang idudulot nito? Yung pagkabalisa sa pamumuhay ng tao. Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nakasulat po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, at ang bersikulo po ay 65, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Hindi kayo mapapanatag doon. Laging kakaba-kaba ang inyong dibdib. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Narito po ang tatlong masamang epekto kapag hindi po nakontrol ng tao na ang kanyang isipan at ang kanyang kalooban ay humantong sa tinatawag na malabis na pag-aalala na nagdadala sa tao sa pagkabalisa. Kapag ang tao po ay nababalisa, meron pong tatlong masamang epekto ito. Gaya ng ating nabasa sa talata, hindi niya kayo mapapanatag. Totoo po yan. Ang tao nababalisa ay walang kapanatagan ang kanyang isip, ang kanyang kalooban, ang kanyang pamumuhay. Pangalawa, laging kakabakabaan niya ang inyong dibdib. Opo, kumakabog ang dibdib ng tao na malabis ang pag-aalala o nababalisa. Sa ibang salita, parang pakiramdam niya, lagi siyang ninenervyos. No? Epekto yon ng pagkabalisa. At ang ikatlo, mamumuhayan niya kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Kaya hindi po talaga nakakatulong yung pagkabalisa o malabis na pag-aalala. Sa halip, nakakadagdag pa ito ng masamang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na po yung binanggit sa ikatlong bahagi. No? Sabi sa talata, mamumuhay kayo sa kabiguan. Yung pakiramdam mo parang wala nang tagumpay sa pang-araw-araw buhay, palaging bigo. At pag nakita mo yung aura ng taong nababalisa, ay meron siyang taglay na panglabas at maging pangloob na matinding kalungkutan. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ihahatid ang tao ng kanyang lubos na pag-aalala o pagkabalisa sa isang hindi normal na pamumuhay. At alam kong ayaw natin na maranasan ang hindi normal na pamumuhay samantalang tayo ay nasa ibabaw ng sanglibutan. Mga giliw kong mga taga-subaybay. Subalit, dahil nga po sa kawalan ng kaalaman ng tao, gaya ng siya po ay nagpapati-anod na lang sa kung ano po ang sitwasyon na kanyang kinabibilangan o nararanasan sa buhay nito. Para bang sinasabi niya, wala akong magagawa, talagang kapos at kapos. At dahil doon ay parang nawawala na siya ng pag-asa. Alam niyo po, mga giliw kong taga-subaybay,
Kung ang mga profesional na doktor ay nagpapayo sa isang taong mayroong pagkabalisa o nararanasan ang kabalisahan sa mundong ito, mas lalo ang banal na kasulatan. May pagpapayo ang Diyos na itinuturo sa atin na mga tao, paano nga ba maiiwasan o makaiiwas sa isang uri ng hindi normal na pamumuhay, bunga ng pagkabalisa. Kapatid na Neraya. Ang payo po na mula sa Biblia ay batay mismo sa aral at turo ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ito po ay nasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 1. Sasalin pa rin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa talatang binasa ay maunawa po natin na ang nagsasalita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito ay nung panahon siya'y nagkatawang tao at kahit sa panahon yon ay naobserbahan niya na maraming tao po talaga ang nalulungkot, nag-aalala o namumuhay sa tinatawag na kabalisahan. At sa ganung kalagayan ng mga tao, siya'y nangaral at nagturo. At batay sa kanyang aral at turo, ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Dahil nga po, hindi naman talaga nakakatulong yung pagkabalisa o malabis na pag-aalala sa mga bagay na pangailangan nating material sa buhay na ito. Sa halip ito ay nakakapinsala pa sa ating pamumuhay. At sa halip na tayo ay mabalisa, ang kailangan gawin ng tao kapag nakakadama tayo na para bagang kakapusin tayo sa mga bagay na ating pangailangan, kailangan po natin anyang manalig sa Diyos. Yun ho ang sagot. Ayon sa aral at turo ng Panginoon, yung tila nakapag-aalala, yung mga bagay na kinatatakot natin, ayon sa sabi ng Panginoon, huwag nating ikabalisa ang mga bagay na yan. Sapagkat pag nabalisa ka, lalo kang mahirapan. Sa halip, ang dapat nating gawin, manalig tayo sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng manalig tayo sa Panginoon o manalig tayo sa Diyos? Minsan po kasi ang tao nakakalimutan na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Opo. Bukod doon ay nalilimutan ng mga tao na ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya. Sabi nga, siya yung source of all blessings. At kung sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga bagay, kung mananalig tayo sa Kanyang kapangyarihan at mananalig tayo sa Panginoon, mapapanatag tayo. Dahil wag nating isiping walang magagawa ang Diyos sa kalagayan natin. Manalig tayong dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, meron siyang kakanyahan para tulungan tayo, suportahan tayo sa ating pangailangan. At sapat yun para tayo po ay mapanatag. Yun po mga giliw naming taga-subaybay, taliwas ito sa alam ng tao. Dahil ang pagkaunawa ng tao kung ang problema niya ay tungkol sa material na bagay na siyang ikinababalisa niya, para po mawala yung kanyang kabalisahan, kailangan masolusyonan ng kapwa material doon sa material na kanyang problema. Ibig sabihin, kung ang problema niya ay pera at doon nababalisa siya, kailangan ang sagot para sa kanya ay pera din. Magkaroon siya ng pera. Magkaroon ng maraming pagkain. Magkaroon ng magandang tirahan. Mga giliw naming taga-subaybay, ito ay taliwas sa itinuturo ng Biblia. Hindi po lahat ang sagot sa kabalisahan ng tao ay ang material na bagay. Ngayon ay itinuturo sa atin kung mayroon tayong material na problema, ang solusyon para po maibsan ang ating sobrang pag-aalala ay ang tungkol sa espiritual na pagpapayo ng ating Panginoon. At ang unang hakbang na itinuturo sa atin ay ang pananalig o ang paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Ikaw, giliw naming taga-subaybay, totoo bang tayo'y nananalig sa Diyos? Totoo ba tayong sumasampalataya sa Diyos? Totoo bang naniniwala tayo sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan? Sapagkat kung tayo'y naniniwala sa Kanyang kapangyarihan, tiyak na tiyak, mangyayari itong sinasabi ng banal na kasulatan, mawawala sa atin ang kabalisahan. At para po dagdagan ang mga pagpapayong ito,
Mga giliw naming taga-subaybay, ano po ang turo, kapatid na Neraya, at aral mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus na marapat nating maunawaan at dapat nating lubos na panaligan o sampalatayanan o paniwalaan upang hindi tayo mabalisa? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 6, ang versikulo po ay 25 hanggang 26. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa mga talata po na binasa ng ating kapatid na Benhana, na ito ay ayon sa turo at aral ng Panginoong Kristo Jesus para hindi tayo mabalisa, maunawa natin ang tatlong mahalagang bagay. At hindi lang natin dapat ito maunawaan, ang kailangan po ay sampalatayanan natin sapagkat ito ang pinakamabisang gamot para mapawi yung ating pagkabalisa. Ano po yung tatlong bagay na ito? Una, maunawaan natin ang sabi ng Panginoon, ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain. Pangalawa, ang katawan ay mas mahalaga kaysa pananamit. At ang ikatlo, dapat nating maunawaan, sabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ano po ba ibig sabihin ng mga bagay na ito? Una, ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain. Ang isa sa nakababalisa po kasi sa tao, katulad nung binasa natin kanina, yung pag-aalala na baka kapusin sa pagkain. Pero dapat nating maunawaan, kung mahalaga yung pagkain na nagiging dahilan ng ating pagkabalisa, sabi ng Panginoon, dapat yung maunawa, may mas mahalaga pa dyan kaysa pagkain, yung buhay. Ano ibig sabihin nun? Kung yung buhay nga na mas mahalaga kaysa pagkain, ay kayang-kayang ibigay ng Diyos sa atin. At ang katunayan, hanggang ngayon patuloy tayo nabubuhay. Hindi tayo pinagkukulangan ng Panginoon. Sa araw-araw, matutulog tayo sa gabi, magigising tayo sa umaga, at pagkagising natin sa umaga, yun ay katunayang dinugtungan ng Diyos ang ating buhay sa panibagong araw. Opo. Kaya kung 365 days ang isang taon, 365 times sa loob ng isang taon, araw-araw, hindi nagkukulang ang Diyos na supplyan tayo ng buhay. So, anong ibig sabihin nun? Kung yung buhay na lalong mahalaga, hindi po ipinagkait ng Diyos sa atin, lalong hindi niya po ipagkakait yung ikabubuhay natin. At isa nga po dyan, yung kailangan nating pagkain. Kaya, kung hindi ipinagkait, sabi nga, God will provide, inihanda ng Diyos, yung pang-araw-araw nating buhay, kalakip nun, manampalataya tayo, manalig tayong kayang-kaya ring isupply ng Diyos yung ating pagkain para tustusan yung ating ikabubuhay sa araw-araw. Maliwanag po ba yan, mga mahal namin taga-subaybay? Yun po ang ibig sabihin na ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain. At yung katawan niya ay mas mahalaga kaysa damit. Totoo naman yan. Kung itong ang katawan natin, may malaking kinalaman ng Diyos. Kaya ganito ang disenyo nito dahil sa pagkakalikha ng Panginoon, siya rin ang tumulong para magkaroon tayo ng maayos na pangangatawan. So kung itong katawang to, hindi po ipinagkait ng Diyos na ibigay sa atin, katulad ng buhay, hindi rin tayo pagkakaitan ng Panginoon nang isusuot sa katawang ito, yung ating pananamit. Ano po? At tandaan natin, at wag nating pag-alinlanganan, dapat nating panaligan yung ikatlo. Kung yun anyang mga ibon, hindi naman niya nagtatanim, hindi man niya gumagapas, pero pinakakain ng inyong Ama. Hindi hinahayaang mamatay sa gutom. Gaano pa kaya kayo na mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? Kailangan lang po panaligan natin yun. Na kung yung ibon, hindi pinababayaan ng Diyos, gaano pa kaya tayo? Mas mahalaga tayo kaysa ibon. Kaya lang po, paano ba
ipinagkakaloob ng Diyos yung pangangailangan ng mga ibon. Sila ba ay naghihintay lang sa ibibigay ng Diyos sa kanila? Hindi po. Kasama sa pagkakalikha sa ibon ay binigyan sila ng pakpak para lumipad para hanapin yung pang-araw-araw nilang pangailangan at nasusumpungan po nila yun sa araw-araw. Yung sapat at minsan sumasagana pang ang kailangan nila para mabuhay ay inihanda na ng Diyos sa araw-araw. So isabihin tayo po, hindi lang tayo binigyan ng pakpak dahil hindi naman tayo, pero meron tayong kamay, may paa, may lakas, may talino, higit ang pagkakalikha sa atin. Ibig sabihin, sapat yang ibinigay ng Diyos na anyo at kakayanan, kalakasan sa ating katawan, katalinuhan, para masumpungan yung atin po mga pangailangan sa araw-araw. Hindi ko mo sinabing God will provide, maghihintay na lang tayo. Kailangan po natin gamitin yung lakas, yung buhay, yung talino, yung kakayanan para po hanapin yung ating pangailangan. Sabi nga, humingi ka at ika'y bibigyan. Kaya tayo nananalangin na ipagkaloob sa atin ang ating mga kakanin sa araw-araw. Pero hindi doon natatapos. Humanap ka para ka makasumpong at kumato ka para may magbukas na opportunity para maibigay sa iyo yung kailangan mo. Yun po yung mga turo o aral na sinasabi ng Panginoon na dapat nating maunawaan at panaligan at sapat yon para maklaim natin yung mga kailangan natin sa araw-araw. Hindi tayo kapusin sa halip ay sumagana pa para makatulong din sa iba at makapamuhay tayo ng walang pagkabalisa o tayo po ay nasa kapanatagan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito ang isang garantiya ng ating Panginoon para sa atin na kanyang mga nilikha. Ang tanong, pag-aalinlanganan pa ba natin ito? O pwedeng sabihin ninyo sa araw na ito o sa mga oras na ito, o sige, mananalig ako sa Panginoon Diyos. O asa na yung pangangailangan ko? Una, ang ina-address po ng mga pagtuturong ito ay ang ating kalooban. Ibig ng Diyos, bunutin sa ating puso ang tinatawag na sobrang pag-aalala. Sa halip na kabalisahan, ang maghari sa ating puso, sa pamamagitan ng pangakong ito ng Panginoon Diyos, ibig niya pumanatag ka. Ibig niya madama mo ang kapayapaan ng pamumuhay sa mundong ito. At kung madama mo na ang kapayapaan, bunga ng pagkaunawa sa pangakong ito ng ating Panginoon Diyos, na ikaw at ako ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay, walang hindi ibibigay ang Diyos sa atin, lalo na sa ating mga pangangailangan. Ang kailangan lamang, mga giliw naming taga-subaybay, gaya ng paliwanag ng kapatid na Neraya, ay gamitin natin ang ating buhay at kalakasan sa paghanap ng mga kailangan natin sa buhay. Posibleng ang ilan sa atin ay hirap yung paraan. Nahihirapan sila sa paraan ng kanilang paghahanap sa lapi. Subalit, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat gaano man kahirap ang ating pinagdaraanan para hanapin ang sagot sa pangangailangan natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat bibiyayaan ng Diyos ang mga sakripisyong ito. Ang kailangan mo lang, pumanatag ka, isipin mo, mahalaga tayo sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Dahil yan ay bunga ng kanyang pag-ibig sa lahat ng tao na kanyang nilikha at sa ngalan ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin, ano ang kanyang pangako sa atin na isa pa sa dapat nating sampalatayanan o panaligan? Kapatid na Neraya. Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa mga Ebreyo, Kapitulo 13, versikulo 5. Manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Napakaliwanag po ang bagay nito. Tandaan po natin na sulat sa Ebreyo 13:5 ang sabi o pangako ng Diyos dahil mahal niya tayo. At sana sapat na ito para tayo pumanatag at huwag mabalisa. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sa anumang paraan
hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. At yun ay sinalita niya dahil mahal na tayo. Kumbaga sa isang anak na pinalad ka na lumaki sa isang pamilya na ang iyong ama't ina ay totoong mga magulang na mapagmahal. Kapag sinabi nilang, anak, ako bahala sa'yo, ibig sabihin nun, gagawin nila ang lahat para hindi tayo kapusin. Sa halip ay maipagkaloob ang lahat ng kailangan mo. At totoo po yan. At kung ang mga magulang natin sa laman, dahil sa malabis nilang pagmamahal sa atin, ay ginagawa nilang lahat ng paraan para tustusan tayo o ipagkaloob sa atin ang ating kailangan. At dahil doon ay nakapamumuhay tayo ng mapayapa at panatag, lalo nating panaligan ang ating espiritual na magulang, ang ating Panginoong Diyos, na Diyos ng pag-ibig at siyang ating sinasampalataya ng makapangyarihan sa lahat. At ayon sa kanyang sabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Yan ang kanyang pangako. At dahil sa pangakong yan, nawa ay pumanatag tayo at mapawi ang anumang kabalisahan sa ating pag-iisip, sa ating mga kalooban. Mga giliw naming mga taga-subaybay, una ay itinuturo sa atin ng Panginoon ang tamang paraan ng paggugol ng atin pong kinikita o sweldo sa ating pinaghirapan. Kung ano po yung income ng bawat pamilya, ang sabi ng Biblia, magkasya tayo dito. Kaya kailangan po ang wise spending. Kaya po kinakapos ang maraming pamilya ay dahil sobra ang kanilang gastos doon sa kanilang kinikita. Mga giliw naming taga-subaybay, sapagkat ang ilan dahil nga sa hindi pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ay nahuhulog po sa tinatawag na pagsusugal. Ano po? Kaya po sila kinukulang para po magamit sa kanilang pangangailangan ay nagugugol pa nila sa ibang mga bagay na hindi naman kailangan. Tulad ng alak, mga bisyo sa buhay na ito at iba pang katulad nito. Mga giliw naming taga-subaybay. Kaya kailangan po natin na maging marunong, maging maalam paano ba natin pagkakasyahin ang atin pong tinatangkilik sa buhay na ito. At kung kinakapos pa tayo sa kabila ng matuwid na paggugol ng atin pong mga salapi, ay doon pumapasok yung tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Ano ang dapat nating sampalatayanan, panaligan? Kung kinakapos ka at tila kakapusin ka, sabihin natin, Panginoon, ikaw ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi mo kami pababayaan. Ang kailangan lamang, lakipan natin ito ng paggawa. Mga giliw kong taga-subaybay, kailangan po natin na kalakip ng pananampalataya ay gaya ng ibon na humahanap ng panagot sa kanyang pangangailangan. Ibibigay ng Diyos ang bagay na ito sa atin. Kaya sabi nga kapatid na ni Raya, di po ba? Huwag mo lang bigyan ng isda ang tao, kundi turuan mo kung papaano mangisda. Huwag lang tayong aasa sa bigay, kundi sana matuto tayo na gamitin ang ating pong buhay at kalakasan, magpagal ang ating mga kamay para po mayroon tayong panagot sa ating pangangailangan. At yan ay ibibigay ng Diyos bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. At dahil sa lubos na pananalig natin sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, gayon din sa Kanyang mga pagtuturong ito, anong uring buhay ang atin pong mararanasan bunga ng kaloob ng Diyos, kapatid na ni Raya? Ayon po kay Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Maunawa natin sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan ang uri ng pamumuhay na tataglay natin pag tayo po ay nasumpungan na lubos na nananalig sa Diyos, nangahawakan sa kanyang pangako at
isinasakabuhayan yung mga pagpapayo at pagtuturo sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Ito po ay magiging panatag, mapayapa ang ating buhay. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos na di masayod niya ng pag-iisip, yan ang mag-iingat sa ating puso, maging sa ating kaisipan. Papawiin ito ang anumang pag-aalala, ang anumang malabis na pag-iisip na makakapusin tayo at tayo po ay mapapanatag. Dahil meron na tayong alam na gagawin pagka nararamdaman natin yan. Kaya tulad nung binanggit sa talata, sa halip na mabalisa tayo sa anumang mga bagay, sa pamamagitan na ng panalangin at daing na may pagpapasalamat sa Diyos. Yun po kasi yung line of communication natin sa Panginoon para makahingi tayo ng tulong o suporta sa Diyos. Ipapakilala natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At dahil nananalig tayo sa Kanya, ang anumang ating hingin at alam ng Diyos ay kailangan natin, minsan nga hindi pa natin hinihingi dahil alam na ng Diyos na yun ay kailangan natin, ipinagkakalob sa atin. At naranasan ito ng mga unang lingkod ng Diyos. At dahil doon, sila po ay nakapamuhay ng mapayapa at panatag at walang anumang kabalisahan. Ito rin ang uri ng buhay na ating maranasan. Inuulit ko po, panatag, payapa, walang anumang pag-aalala dahil sa pananalig sa Panginoon. Mga giliw naming taga-subaybay, alam ko po, mayaman ka man, dukha ka man, anuman ang kalalagayan natin sa buhay na ito, ay naghahangad tayo ng tamang kapayapaan. Kapayapaang mula sa Panginoon Diyos. Hindi kapayapaang dulot ng mga material na bagay na kapag wala na ang material na bagay ay nababalisa kang muli. Ngayon ay sinasabi sa atin, ilagak natin ang lahat ng kabalisahan natin sa Panginoon. Sapagkat kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya at gagawin natin ang Kanyang kalooban, tiyak ipagmamalasakit tayo ng ating Panginoon. Ito nawa ang ipagpala sa atin. Basbasan ng Diyos sa ating puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.